Hi guys! Welcome again to my vlog. And it's been a while, no? Grabe. Medyo matagal na rin yung last upload ko ng aking vloggeroo. So yun, I think I'm ready na ulit to get back to my creator era. Because this past few months, kasi medyo naging busy si ate mo. I low-key took a break to reset just to live in the moment. But now, I'm so back and ready na ulit ako sa inyong mag-share ng mga ganap ko sa buhay. So for today's ganap guys, I'm gonna share you a quick snippet lang ng pupuntahan namin, which is sa Laguna. So we planned this trip just to, pure relaxations lang, no heavy thoughts, and just to leave the city behind just for today. Can't wait to go to our destinations. So tara, rides na! Nagpahangin muna kami ng motor para naman to make sure na smooth talaga yung under namin. And maaga nga pala kaming nag-jump off from San Mateo, Rizal para iwas traffic talaga. So we're heading now straight to Antipolo. And in just 30 minutes, around 2 o'clock in the morning, lumagpas na kami ng Masinag at paakyat na kami ng Upper Antipolo. Masarap talagang bumiyahe ng ganitong oras dahil bukod sa hindi pa mainit ay wala pang masyadong mga sasakyan. By 2:30 AM, pit stop muna sa house ng kasama namin. Siya kasi ang nakatoka sa ulam at stopover food habang kami naman ng partner ko ang tagadala ng rice and other travel needs. Naibalot na nga namin lahat ng dadalhin naming pagkain and naghihintay na nga lang kami dito sa isa naming kasama para naman mag-ayos ng kanyang mga gamit. Tapos na nga kami ditong mag-set up and chinecheck na lang namin if everything's good na ba, kung wala na ba kaming nakalimutan or nadala na ba namin lahat. And bago nga mag-alas 4 ay nakabiyahe na kami ulit. Ang way nga pala namin dito ay papuntang Tanay Rizal, dadaan din kami ng Pililla Rizal hanggang makarating ng Laguna. We reached Tanay Rizal by 4:30 AM and bago mag 5 AM ay narating na namin ang Pililla Rizal. Sakto mag-uumaga na kaya dito muna ang first stop over namin. Sobrang ganda ng sunrise view at tanaw na nga rito ang windmill. Nagpalipad din ng drone yung kasama ko na kapwa ko vlogger, and if you want to see the final output and drone shots niya, go check out his FB page or YouTube channel at Free Flight Studio. Hit that follow or subscribe button for more amazing travel destinations and banger content. And after nga nito ay nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. And I think enough naman na yung stopover namin para makapagpahinga and mag-freshen up. And para na rin mas maaga kaming makarating ng Laguna. Around 5:30 AM ay nasa Mabitak, Laguna na kami. Grabe, sobrang fresh ng hangin dito. And I think mga nasa 30 minutes siguro naming binaybay itong kahabaan ng Mabitak, Laguna. You can't divide us. Come on, let's glide. And by 5:52 AM nga ay nadaanan na rin namin itong Pangil, Laguna. Chase the Sun lang ang peg natin today. And by 6:10 AM nga ay nandito na kami sa Lumban. And after 10 minutes lang ay nakalabas na kami ng Lumban. Nandito na kami ngayon sa Pagsanhan, Laguna around 6:20 AM. Dreams take me higher into the blue unknown. Feel the fire burning, heart made of stone. Around 6:30 AM nga nang marating namin itong Magdalena. Dito na kami nag-decide mag-stop over sa may 7-Eleven. Kumain lang kami at nag-rest lang saglit. After loading up, go na ulit kami for round 2. Fuse to night. Passion for adventure. And around 7 AM, finally we're here na sa Mahayhay, Laguna. Malapit na nga kami sa exciting part, like 10 to 15 minutes na lang makakarating na kami sa aming destination. Take note guys, pag pupunta kayo rito, huwag niyo ipin yung mismong Sprite Falls. Mas better kung ipin niyo sa map yung Dalitawan Bridge para diretso na kayo sa mismong entrance. Thank you later! Exactly 7:28 AM, narating na din namin ang lugar kung saan napili naming mag-enjoy at mag-relax dito sa Sprite Falls.
Pero bago tayo makapasok at mag-enjoy, dito lang sa labas ang parking area at nagbayad lang kami ng 20 pesos sa kada isang motor and you need to pay also another 20 pesos para naman sa environmental fee. About naman sa parking nila, safe naman since merong nagbabantay, and about sa entrance fee and cottages, you'll settle it once you get inside. Friendly reminder lang din na may minor trekking dito ng mga 5 to 8 minutes bago nyo makita yung mismong falls. Not bad, pang cardio din. Tara na maglakad-lakad muna. Ang kagandahan lang dito habang naglalakad ka ay hindi ganun kainit kasi nga marami namang puno sa paligid. Sa totoo lang guys, this place is actually for all or like for everyone kasi may mga nakakasabay rin naman kaming matatanda, bata. So, wag kayong mag-alala if kung mapagod ba kayo sa lalakarin or what kasi mind you guys, sobrang worth it ng pupuntahan nyo and hindi naman ganun talagang nakakapagod yung lakaran. And if you're planning to visit here ng mga weekends, I think suggest ko lang na magpunta kayo dito mga around 6 a.m. or 7 a.m. or like mas agahan nyo talaga para wala kayong masyadong kasabay kasi based on our experience, I think around 10 or 11 a.m. pag weekends talaga medyo maraming tao lalo na peak season ngayon. And kagandahan lang kasi pagka medyo maaga kang nakarating is makakapili ka pa ng maayos na spot like sa cottages, makakapili ka pa kung anong mas gusto mong pwesto. And after ng short walk, we're here na nga sa mismong entrance ng falls. At yes guys, gaya nga ng sinabi ko kanina, dito po kayo sa loob magbabayad ng entrance fee and cottage. For entrance fee, nagpay lang kami ng 75 pesos per head. And pagdating naman sa cottage, mas pinili namin yung pwesto na matatanaw at mababantayan pa rin namin yung gamit namin kahit naliligo na kami. And nakuha nga namin ay yung umbrella type cottage. It only cost 400 pesos and that's for 4 packs na and may kasama na siyang 4 chairs. Perfect spot kung trip nyo lang din mag-chill and mag-relax habang tinitignan ang water view. The number one thing people talk about when it comes to Maihai is how freezing the water is and legit talaga siya guys. Malamig yung tubig, kayang i-refresh yung pagod mo buong linggo. And based on my research, itong Sprite Falls pala ay natural spring water na dumadaloy mismo pababa mula sa bundok ng Mount Banahaw. Kaya literal na kasing lamig ng yelo at sobrang presko dito. So ano pang hinihintay nyo? Arat, langay na! Passion for adventure, living without a rhyme. Crossing the mountains high, playing with time. Roads never traveled, mystery in each turn. So fast forward and time check, it's around 3 o'clock in the afternoon. Sobrang nasulit na namin yung lamig ng falls kaya we decided to pack up our things na kasi uuwi na tayo. Since this is a day trip lang naman at para na rin hindi kami maabutan ng sobrang late sa daan, nag-decide na kaming bumiyahe ulit. Plus let's be real, wala pa rin kaming maayos na tulog mula kahapon pa. Kaya mas better na makauwi ng maaga para makapag-charge na din ang mga social battery. At ayun, another 5 to 10 minutes na naman ulit lakaran palabas. Pero in fairness, solid ang naging Sprite Falls adventure natin today. Worth it ang pagdayo. And finally, nakarating na rin kami dito sa parking area. So inaayos na lang namin lahat ng gamit namin. Magpapahinga lang kami dito ng very light and after nito, we're good to go. After 30 minutes, ayan, nag-start na ulit kaming bumiyahe, pabalik na ng Rizal. Habang umaandar, ramdam mo na nga yung pagod pero ibang klase naman ang fulfillment kapag nakakapag-rides ka sa ganito kagandang lugar. Share ko lang din guys sa mga pupunta dito, sobrang dali lang ng daan ng ruta na to. Sementado naman karamihan pero may mga parts na medyo pakurba at matarik, kaya doble ingat lang din sa pagpiga ng silinyador lalo na kung medyo inaantok na kayo. And syempre, dapat chill ride lang tayo, wag masyadong magmamadali and enjoy the moment lang. And masasuggest ko talaga tong lugar na to para sa mga tropang gustong mag-refresh, pero walang budget para sa mga mamahaling resort. Bagay na bagay din to sa mga solo riders or couple na naghahanap ng mabilisang day trip ride. Habang pabalik na kami ng Rizal, dito ko talaga nare-realize kung bakit kahit nakakapagod, pabalik-balik pa rin tayo sa pag-rides. Iba kasi yung pakiramdam kapag umaandar na yung motor tapos nararamdaman mo na yung hampas ng hangin, nawawala lahat ng stress mo sa trabaho at sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam na kahit day trip lang at walang maayos na tulog, nakapag-recharge naman yung utak namin mula sa city life. After 2 hours ng biyahe ay nag-stop over muna kami dito sa 7-Eleven para mag-rest saglit at medyo nakakaramdam na rin kami ng antok sa biyahe. Mahirap na ipilit kapag mabigat na ang talukap ng mata kaya saglitang stretching at pampagising lang. And after 30 minutes na pahinga ay nag-start na ulit kaming bumiyahe pabalik.
Meron pa nga kaming nadaanang nagsasagala habang nasa biyahe. Grabe ang gaganda ng mga suot nila. And around 5:50 PM nang marating na namin ang Pililla, Rizal. Grabe ang ganda ng sunset dito. Naalala ko kaninang umaga, dito rin kami inabutan ng sunrise habang puno pa kami ng excitement. Nakakawala ng antok yung ganitong view. Masarap sa pakiramdam na sa parehong lugar, nasaksihan namin ang simula at dulo ng maghapon natin sa daan. Napaka-fulfilling na makitang ligtas kaming nakabalik kung saan kami nagsimula. Bandang 6:15 nga nang makarating na kami ng Tanay, Rizal. Medyo padilim na nga sa mga oras na to. And 7 PM na nga na makarating kami dito sa Antipolo, Rizal. Hindi ko na nga na-videohan dahil antok na talaga ang lola mo pero nagpagas muna kami bago kami umuwi. At dahil dito lang naman nakatira sa Antipolo yung isa naming kasama, nauna na siyang umuwi and kami naman ay babiyahin na pabalik ng San Mateo, Rizal. And after an hour, finally nakauwi na rin kami and pwede na mag-rest ang mga person. No filter guys, pero yung energy namin dito ay 1% na lang talaga dahil nga kulang kami sa tulog. Pero alam nyo yun, iba pa rin talaga ang fulfillment kapag ganito ang ginagawa mo sa rest day mo, nakakapag-explore ka ng bagong places at nakakabuo ka ng solid na memories sa daan. Sobrang worth it tong mahi-high day trip na to and thank you Lord sa safe ride ng buong maghapon. And thanks everyone for sticking around until the end of this vlog. Syempre, don't forget to hit follow for more travel guides, lifestyle mini vlogs, and food trips. Safe ride palagi, besties. Catch up you on the next one. Bye!